Magandang umaga sa inyo, magandang gabi. Ako nga pala si Sir Gito Fernandez. At talakay ko sa inyo kung ano yung gender rules sa Pilipinas. Noon pa man, yung mga babae may mataas ng standard. Kumbaga, tinuturing sila na parang prinsesa. Hindi sila pinapayagang mapak sa lupa. Hindi sila pinapayagan na magipaghalubilo sa ibang lalaki. At halos hindi na sila nakakalabas ng bahay dahil sa higpit na mga lalaki noon para sa kanilang asawa. Hindi sila mapapa. At babasa rin natin dito sa page 268 na noon panahon dito sa Pilipinas ay mga babae hindi sila nakapagboto o wala silang freedom na makapili ng politiko. Kumbaga hindi sila pinapayagan na magserbisyo sa lugar dito sa Pilipinas at hindi rin sila pinapayagan magboto. Mabasa natin dito na hindi talaga sila binibigyan ng pabor na magbigay ng karapatan sa pagboto ng kababayan. At simula ng pagkalawak ng kababayan sa issue ng may kinalaman sa politika. At ngayon, may mga babae na tumatakbo bilang senador, presidente, nakaboto na rin sila, binigyan sila ng freedom na makapili ng mga politiko. At gawain 6, gender timeline. So, sasagutan natin itong gender timeline sa panahon ng pre-colonial. Mga babae noon ay may mataas na pangalan sa katigan sa lipunan. Kumbaga, prinsesa talaga sila. Maaring pinuno o baybalan. May pantay na papeles sa lalaki na gawing pamilya at panlipunan. At mga lalaki naman ay nagsisilbing dato, mandirigma, mangaso at magsasaka. Taga-protekta sa pamilya at pamayanan. Nakikalahok sa pagkikipaglaban, paggawa ng kasangkapan na pumuno sa barangay. Kumbaga, yung lalaki lang naggagawa ng lahat, like sila yung hanap ng pagkain, nagpaprotekta sa bayan o sa pamilya nila. Kilawak sa pagkilapaglaban na paggawa ng kasangkapan na pumuno. Bilang yung babae naman ay nagtrabaho sa pananim, mga alakal at paghahabi. Yung gawain ng yung babae parang hindi sila meron silang ginagawa pero dili kayo bugat, like tatanim, ngalakal at paghabi. Dito tulad sa mga lalaki na mandirigma, ngaso at magsasaka. Sa panahon ng Espanyol, 1565 hanggang 1898, mababa ang katayuan dahil sa impluwensya ng simbahang Katoliko. Tinaas ang gawaing bahay, pag-aalaga ng anak at pagiging makadiyos. Tinuruan sila paano maging Diyos at sila ay taga-alaga lamang ng bata. Hindi agad pinapayagan mag-aral ng ay nagkaroon ng edukasyon ngunit limitado. May mga kababayan na nakakapag-aral ngunit limitado lamang, hindi lahat. Sa mga lalaki naman ay pagpatuloy bilang pinuno ng pamilya at lipunan. Noon pa man ay pagdating sa bahay is yung lalaki talaga namumuno, sila yung nakataas. Di tulad ngayon na halos yung mga mama na o yung mga kababayan na yung mas nakataas pagdating sa pamilya. Sino nang masusunod, sino yung may tama, ganun. Nagkaroon ng sakahan at pangangalakal sa paglilingkod ng pamilya. Okay. Sa panahon ng mga Amerikano. Sa panahon naman ng mga Amerikano, noong 1898 hanggang 1946, nagkaroon ng mas malawak na edukasyon dahil sa nagbukas ng paaralan para sa lahat. Sa panahon ng mga Amerikano ay nakakaaral na sila, mayroon na silang freedom nag-aral, mag-learn kung ano yung tama, ano yung mali, ano yung mga iba't iba pang dapat pag-aaralan. Unti-unti naging bahagi ng propesyon, guro, nurse, at iba pa.
Meron na silang mga profesyon. Meron na silang profesyon na maging guro, maging nurse, at iba pang mga trabaho na gusto ng babae. Naging aktibo sa kisalihan para sa karapatan ng kababayan tulad ng pagboto. So sa panahon ng Amerikano, sila ay nakakapagboto na. Noong 1937, sila ay nakakapagboto na, kapili na sila ng gusto ng leader na mumuno sa bansa. Ang lalaki naman ay nagpapatuloy na pagiging pangunahing manggagawa at pinuno ng pamilya. Pero sa panahon ng Amerikano, sila pa rin yung pinuno ng pamilya. Sila pa yung nakataas, yung mga lalaki. Sila pa yung nakataas sa pamilya. Malaki ang papel sa politika, ekonomiya at negosyo. So sa panahon ng Amerikano, pagdating sa politika, ekonomiya at negosyo is yung lalaki pa rin yung nakataas. Mas malamak ang oportunidad at mataas ang posisyon kaysa babae, ngunit unti-unting nababawasan ang agwat. Okay, sa panahon ng Amerikano, yung mas mataas pa rin ang posisyon ng lalaki. But unti-unti na nilalampasan ng babae hanggat ito ay maging pantay. Magkaroon ng pantay na pagtingin. Kasalukuyang panahon ito, babae, mas malaya na pantay-pantay ay pantay na makilahok sa edukasyon, trabaho, negosyo, politika at pamumuno. Sa panahon natin ngayon ay marami ng mga kababayan na pag-aaral, pagtrabaho, negosyo, politika at pamumuno. Sa panahon natin ngayon ay marami ng mga kababayan na tumatakbo bilang presidente, senador, congressman, mayor at iba pa. Maaring ng mga babaeng profesional, leader, simentiko, politiko at negosyante. Ngayon, marami ng mga babae na profesional bilang doktor, bilang guro, bilang nurse. Iba pa, maging leader, siyentipiko, politiko at negosyante. Okay, patuloy na balawan para sa karapatan ng deklarasyon at karasan ng gender-based. Mga lalaki naman ay hindi lamang limitado sa tradisyonal na panlabas na trabaho. Maaari nang aktibo sa kalahok ng gawaing bahay at pag-alaga ng anak. May pantay-pantay na profesional sa edukasyon at trabaho tulad ng babae. So, parang ganun pa rin. Sa panahon natin ngayon, medyo pantay na. Wala nang discrimination, like diyan ka lang sa bahay, alaga lang ng bata, kung nabahala dito sa labas, kung ano trabaho. Di na ngayon, di ba ngayon marami ng bata na yung mga magulang nila nasa iba't ibang bansa upang maghanap ng pera upang mabuhay. Okay. At yun lang po ang mga talakay ko ngayon sa inyo. Salamat.